hakbang para hindi ka ireklamo ng pasahero mo ng overcharging tungkol sa toll fee. Okay, ang una, dapat kung daan sa toll, ugaliing ipaalam agad sa pasahero sa pick up. Number 2, i-confirm ang toll fee sa pasahero tuwing dadaan sa toll gate. Number 3, i-compute at ilagay ang additional charge ng tama. Number 4, ipagbigay alam sa pasahero ang lahat ng additional charges bago matapos ang trip. At number 5, siguraduhing payment mode para maiwasan ang maling pangungulekta. Guys, dun sa nabanggit natin, walang binanggit na papiliin ng pasahero kung saan niya gusto dumaan. Kung gusto niya bang halimbawa traffic, kung gusto niya ba sa skyway na mabilis, o wala naman sinabi ron na papiliin siya sa service road na mas matagal. Pero mayroon ditong sinasabi, frequently asked questions dito sa passenger app, sa help center. Nagtanong ang pasahero, ang toll fee ba ay bahagi ng pamasahe na pinapakita sa app? So sumagot yung help center, ang toll fee ay hindi bahagi ng pamasahe na ipinapakita sa app at dapat bayaran ng hiwalay sa toll booth. Ang iyong patutunguhan ay maaring mangailangan ng pagpapasa sa pamamagitan ng highway na may bayad o may toll. Kaya paki-coordinate kasama ang iyong driver sa iyong ruta at kaukulang toll fee para maghanda ng maaga. Kuya Reo, paano naman dito may nakasulat sa driver app na agree with your passenger on the route to take? O diba parang sinasabi diyan na na sumang-ayon ka sa pasahero kung saan niya gusto dumaan. So itama natin yung konteksto. Kasi ang agree hindi lang ibig sabihin na sumang-ayon. Ang agree pwede ring manghulugan ng magkasundo. Okay. Dito sa baba may nakalagay din, changing route without passenger permission. Again, ilagay natin sa tamang konteksto at pagbasihan natin kung ano yung nakasulat sa Code of Conduct. Ayon sa ating Code of Conduct, all our drivers are trained to follow the route suggested by the GPS. No detours or pit stops. So maliwanag yan, guys, all our drivers, lahat daw kami mga driver ay trained, ay naturuan o na dumaan sa training na sundin ang ruta na sinasuggest ng GPS. So yun pala yung ating main dapat sundin, parang SOP na sumunod dun sa suggestion ng ruta ng GPS. Walang detours, walang pit stop. Ano namang mangyayari halimbawa hindi mo sinunod yung meron kang alternatibong ruta, anong dapat mong gawin? Dito na papasok yung kanina. Sabi dito, makipag-ugnayan at kausapin ang user bago kumuha ng isang alternatibong ruta. So kung meron kang alam na mas mahusay na ruta, makipag-ugnayan ka muna dun sa customer. So maliwanag yun kasi halimbawa yung mo madilim, delikado, or hindi maganda yung ruta, masyadong talahiban, mga ganon, madidilim na lugar, masikip, yan, yun yung mga iniiwasan. So yung pag-analyze ba natin ng mga patakaran na ito ay naka-align o meron ba tayong pwedeng pagbasihan na iba na halimbawa sa patakaran ng nila sa ibang bansa katulad nito ito ay sinasabi sa I think tag dito Singapore yata ito. Ang sabi kaparehas din pero mas maliwanag. In GPS we trust. Drivers are trained to use GPS navigation app
to get you to your destination as safely and quickly as possible. Inform your driver if you have a preferred route based on what GPS suggests. But it is up to the driver's discretion to select the most suitable route. Ito pala sa kanila, mas matindi pala. Driver's discretion pala, no? Pipili ng most suitable route base pa rin dun sa GPS. Hindi yung base dun sa gusto lang ng driver, ha? Base dun sa gusto ng suggestion ng GPS. So, ito naman yung isa, no? Meron pang ano pala, meron pa silang pagtatalo pa rin, ano? Halimbawa, ito nangyari dito. Grab driver call passenger who wants to take non-ERP route. Shepo, parang sinabi niya cheap daw yung passenger. Ito, base ito dun sa online na balita sa ibang bansa. Says the driver decide to which route to take. Yan. Ito naman yung confirmation nila ron, a Grab spokesperson confirmed that Grab drivers have the right to take the fastest or shortest route available as recommended by the GPS for fixed fare rides. Ayun guys, napakaliwanag, 'di ba? Ano yung pwede pa nating diyan, hindi dapat maintindihan. Ang gusto na lang natin mangyari, sana i-confirm din ito, katulad ng pag-confirm nila doon sa ibang bansa, i-confirm din sa atin dito, kasi baka sabihin, hindi, ayaw ng yan, ng gobyerno yan. Kahit tingnan natin, search natin ang patakaran ng LTFRB, wala tayong nakitang ganito. Nag-search na tayo, kaya nga nangyayari to Gre-research muna tayo. Kaya wala tayong nakitang gano'n, nakatibayan na si LTFRB ayaw na dumaan sa tollways ang Grab driver o taxi driver o gano'n. Actually, may nakita lang tayo na isang patakaran doon na sinasabi doon na ang driver ay hindi dapat paikot-ikutin ang daan, o hindi pwede ang driver ay magpalayo ng daan. Yun yung nakita ko doon na sa pagre-research ko, yun yung nakita ko doon na patakaran from LTFRB. And so yun lang guys, again, ang lahat ng ito ay binasa lang natin, nag-analyze tayo, pero in-expect pa rin natin na sila yung maglilinaw. Dahil pero malinaw naman, kaya lang gusto pa rin natin mas malinaw galing sa kanila. So yun lang guys, at maraming salamat sa panonood, and see you in the next video. Sana nakatulong.